Lumabas ang isang larawan kung saan nagpapakita ito ng mga taong di umano'y anak ng mga korap. Di umano ha. Jella Alonte, influencer and daughter of Biñan City Mayor Jel Alonte. Claudine ko, napag-usapan na nga. Jamie Cruz, vlogger and daughter of Santo Cristo construction owner Noel Cruz. This is Jamie Cruz and I'm here to share with you my top 5 favorite designer items. Starting with my absolute favorite item in my collection. This is the Chanel Rectangular Flap. You can wear it as a crossbody, including handbag, shoulder bag. My next favorite is another bag from Chanel. You can also carry this as a shoulder bag or as a crossbody bag, and okay yung length niya for little girls or for plus size girls. So I really love this bag. The next item is this bracelet from BCA, and this is one of my more recent purchases. I actually got this from Singapore with my friends. It's probably the comfiest footwear and hindi naman ko. This is the Dior D-Waistline. Maganda yung itsura niya. And my last favorite are these panels from Chanel. And again, kakabili ko lang din ito nung recently. And Ciso Sisters, influencers Vern and Vernice, daughters of BOC director Vern and Ciso. So, these sisters ay meron po silang lavish lifestyle. At ito, papakita natin. Mia Fortich, galing sa isang di umano'y akusadong pamilya sa land grabbing. Jasmine Chan, Jella Marasigan, Christine Lim na galing din sa isang political family. Binabatikos ng mga netizens ang mga taong ito dahil sila'y nagagawang i-post pa ang kanilang mga larawan sa pagkakaroon nila ng maluhong pamumuhay. Isa sa larawan ay si Claudine Con na laging binabahagi ang kanyang luho sa social media na ni-lifestyle check ng mga tao. Nakikita po natin dito mga kahombre ko at lalo po kayo mabubwisit at magagalit. Tingnan nyo naman po kung gaano kamamahal ang mga damit nila. Meron pong mga t-shirt dito na Chanel pa lang nagkakahalaga na ng 247,000 pesos t-shirt pa lang. At isang jacket o trench coat, 18,000 pesos mga kahombre ko. Not bad. Na 18K! Sweldo na po ng normal na Pilipino ng isang buwan. Eh, itong t-shirt to, Formula 1 shirt na Chanel, 247,000 pesos lang naman. Ito, maybe, mabubuhay at mamamatay ang isang Pilipino nang hindi nakakahawak, mga kahombre ko, ng 247,000 pesos. Wala, t-shirt niya lang yon mga kahombre ko. T-shirt niya lang yun. Bag, 303,000. Kahit ipagsama-sama pa ng isang Pilipinong normal ang buong pamilya niya, simula na buhay hanggang mamatay, hindi siya makakaabot sa 303,000 pesos. Ever! That's how difficult life is here in the Philippines. Pero, katakataka, bakit ganito ang mga tao na ito? Papaano nila na-afford ito? Kailangan nating malaman yan. We deserve an explanation bilang people of this country. Feeling ko mas mura dito. Talaga? 500. If ng 500. 500? Yeah. Sure na yun. Sure na. Okay. Ang dami namin natira, guys. Guess the bill. Ang natin naubos. So, what's your guess? Dahil nasa Grand Hyatt tayo, feeling ko 350k. Oh, shit. Feeling ko din. Palit na yun, no? Salamat, no? Swerte talaga ako palagi. Oh. Yes, bro. Alam mo, both tayo balik. Bakit? Ang liit ng mahula natin eh. 759,000. Shit! Nagpapanik ako, shit. Hinginig ako si Sol. Baria. Sorry. Kami na to. Kumakalat din ngayon ang isang vlog ni Claudine kung saan nag-house tour ito sa kanyang bahay. Nakatago or dinelete na po itong video na ito. Ayan, pagkapasok nyo, ito ba yung nakikita nyo? Yung bahay namin. So, ayan, sa website, ito parang our namin. Siguro kung hindi kong touch ni Mama Mary. Diyan, minsan kami nag-grocery. Pero naka-off yung kuryente kasi nasa umulan. Ayan, pagkapasok nyo here, hindi mo na nakakasok sa bahay kasi it's really namin. So, sa right side, hindi kami yung pool area. So, pwedeng after gym, nagsasala kami para mapawisan. So, less kilograms. Dito naman, meron kami jacuzzi area. Minsan lang namin ito magamit. Usually, nagagamit lang namin ito kapag andun yung friends or mga cousins, gano'n. So, ayan. Sa naturang issue ay ginawang katatawanan rin naman ito ng mga netizens at ginawa ng sari-saring mga memes. Tomorrow, March 17. So, inisip ko, paano yung mga magtatrabaho pa? Para lang magka-money. Like, siguro, kung hindi sila ipapagtrabaho,
Sana bigyan man lang sila ng cash and food package for the whole month. Siguro madali lang naman yun. Kumakalat ngayon ang isang tanong na pwede din bang makasuhan ang mga Nepo babies na ginamit ang kaban ng bayan upang pondohan ang kanilang pansariling kapakanan. Ang mga anak ba ng mga corrupt contractors na yumaman dahil sa mga ghost projects, pwede din ba silang makasuhan? Yes, yung mga Nepo babies and mga Disney princesses who are using taxpayers' money to fund their crazy rich lifestyle, they may be held criminally liable. First, for money laundering under RA 9160 with an imprisonment of up to 14 years. Kung ginamit nila ang perang galing sa nakaw or pangungurakot to buy their luxury bags, sports cars, houses, condos, and international travels, this may be considered as money laundering because number one, the dirty money comes from an unlawful activity, like for example, stealing from a flood control project. Number two, they converted, used, or disguised the money by depositing it in a bank account or buying properties, lands, and whatnot. Third, they know this money is ill-gotten. To prove na may knowledge ang isang Nepo baby na yung perang ini-enjoy niya is actually ill-gotten wealth, you can use as evidence yung very lavish lifestyle nila as posted on their social media accounts. Kung very clear naman sa lifestyle nila na hindi ito commensurate or hindi ito reasonable dun sa possible income ng isang contractor, then clearly this is unexplained wealth. Then the Nepo baby is completely aware that the money that they are enjoying comes from illegal sources. Hence, they may be guilty of money laundering. Second liability, tax evasion. Kung ang Nepo baby ay wala namang sariling income pero meron siyang all of a sudden mansyon or mga sports cars at hindi siya nagbabayad ng tamang buwis, then pasok ito sa tax evasion. Third, the Nepo baby may be criminally liable as an accessory for the crimes of bribery and graft and corruption. If guilty ang parents sila ng crimes na ito, then possibly madamay sila as accessories to the crime. This usually happens if yung kumpanya or mga assets and properties ay nakapangalan doon sa kanilang anak or sa Nepo baby. So pwede pa ba nating mabawi ang perang kinurakot nila? Yes, pwede nating mabawi ang pera at ang mga ari-arian nila, including their luxury items, through asset freezing and forfeiture done by the Anti-Money Laundering Council. This is because the wealth that they are enjoying is ours, it's the taxpayers' money, it's the government's money. So those are the possible cases na pwedeng ikaso sa isang Nepo baby. How about you? Do you know of any other case that we can file against them?